Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Sa ikalimang sunod na Summer Olympics ay muling nakuha ng Team USA ang gold medal sa men's 5-on-5 basketball. Ngayong Olympics nga ay pinadala ng Team USA ang kanilang best players matapos sa bigong mag-uwi ng medalya noong 2023 FIBA World Cup. Ang tournament na ito ay hindi naging tulad ng mga nakasanayan natin na tournament na sinasalihan ng superstar lineup ng Team USA. Noon nga ay automatic na ang tambak at pwede mo nang ilista ang gintong medalya para sa kanila. Ganun pa man, bukod nga sa Brazil at Puerto Rico, lahat ng game ng Team USA ay naging challenging. Hindi nga ito yung talagang sobrang mismatch kumbaga. May mga games nga na kinailangan talagang mag-take over ng mga tulad ni LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at Joel Embiid. Muntik pa nga silang matalo ng Serbia. Kung hindi nagkaroon ng legendary performance si Stephen Curry, triple-double si LeBron at best game sa Olympics si Joel Embiid. Ito nga talaga yung game na kinailangan ng Team USA na ilabas ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ang panalo. At sa gold medal game naman laban sa France ay muntik pa nga silang makomeback kung hindi nagpaulan ng 3 points si Curry sa last 3 minutes ng game. Hindi ibig sabihin nito na humina na ang Team USA. Bagkus gumaling na nga talaga ang ibang mga bansa mga kaibigan. Humahabol na nga sila sa talent level ng Amerika o kaya naman at least binabawi nila ito sa kanilang fundamentals o paglaro ng basketball sa tamang paraan. Sa mga big moments ng Olympics ngayon ay nag-take over nga dito si Curry, LeBron, KD at Embiid, ang mga MVP ng Amerika. Ang tanong ay kakayanin-kaya nilang mag-uwi ng gintong medalya sa susunod na Olympics na gaganapin sa Amerika kapag wala na mga player na ito. Dahil si LeBron nga ay binanggit na hindi na siya maglalaro sa 2028 LA Olympics. Most likely nga ay retired na siya sa oras na ito dahil 43 years old na nga ang edad niya by that time. Habang si Curry naman ay 40 years old na sa 2028 at si KD naman ay 39 years old na. Hindi expected si Curry at KD na manatiling parte ng Team USA sa sunod na Olympics. Habang si Embiid naman ay sinabi din na posibleng maglaro na siya sa bansang Cameroon sa next Olympics. Ang mga player na expected manguna para sa Team USA sa susunod na Olympics mga kaibigan ay sila Anthony Edwards, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton, Jason Tatum, Cooper Flagg at iba pa. Ngayon nga kung wala ang tatlong veterans ng Team USA na naging best in the world at some point sa 2010s era, most likely ay hindi nila may uuwi ang ginto. Sa panahon ngayon na expected na magpapatuloy lamang ng mga international players ang mako-consider bilang best player in the world tulad nila Jokic, Doncic, Giannis, SGA, Wemby at iba pa, mas magiging mahirap lang nga ang daan ng Team USA sa ginto. Posibleng sa 2028 Olympics nga ay ang unang Olympics kung saan ang top 5 best players ay hindi parte ng Team USA kung magpapatuloy ang ganitong sistema na mga MVP at All-NBA first team ay lahat international players. Tulad lamang this past few years, kasali nga si Jason Tatum sa All-NBA First Team subalit maliwanag naman yata na hindi siya kasali sa top 5 best players sa NBA ngayon. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kakayanin pa ng Team USA na may uwi ang gintong medalya sa sunod na Olympics kung saan hindi na inaasahan na magiging parte ng kanilang lineup sa LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at Joel Embiid?